Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kumusta kayo? Welcome po kayo sa Mountain natin channel. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan at pagbaba sa mga mababang lugar dito sa ating bansa. So nakakalungkot ka dito dahil habang binabaha naman yung mga area natin, tuloy-tuloy pa din yung hearing ng impeachment. So dito naman, minsan-minsan lang sana yung hearing para matutukan naman sana itong mga pangyayari ng napakadaming area na bumabaha. So yung budget sa nila araw-araw na milyon-milyon, doon na sana nila dinadivert yung iba. Ito kasi yung isang mababata sa salita pa na sana raw si BP Sara, lubog na raw yung Metro Manila. Bagay na hindi niya dapat banggitin itong mga itong bagay kasi una-una halos walang pundo binibigay si BP Sara. Hindi nila binabudgetan ng malaki. Pangalawa dito, hindi pa naman si Sara ang presidente. So dito, responsibilidad ito ng ating siguro sa ating administrasyon. Dito, ginagamit pa niya ang Diyos, nagagalit na ang Diyos daw. Talaga nagagalit dahil napakarami kasi mga kurakot sa ating pamahalaan na hindi man lang binaliwala naman kagaya ng flood control na yan. Yung mga iilan natin, yung mga eskalawag natin mga politiko, talagang binaliwala, puro impeachment na nangyayari. 155 million palagi hinahabol, samantalang na ipaliwanag niyo ni BP Sara kung paano ginamit at may mga may mga acknowledgement, may mga computation na abunado pa nga siya kung tutusin. Yung talaga dito, pilit nila talagang binabali nila yung mga testimonya. Nakawala dito, kagaya dito kaya yung isang witness na galing ng Visayas na kung hindi man masyado mananagalog, galit na galit yung isang senador dyan. So, dito kasi, pinagbasihan kasi niya yung statement daw sa Kongreso na Tagalog naman. Natural, mga katanungan na yan, makakasagot din yung Kongreso. Kasi ang ilan naman yan, sa opinion natin, ginawa nila yung mga statement kasi pinapapirmahan na lang. So, pag-cross examination, talagang mahirapan yan. Bilang Bisayan mo salita o kagaya sa amin, sa Mindanao kami. So dito, kung hindi ka araw-araw kasi na gumagamit sa Tagalog, nakakaintindi ka, pero pagdating sa magsasalita ka ng Tagalog, talagang mahirapan ka. So dito naman, sana, maintindihan din naman. Saka, alam naman na magsalita, di mapapahama ka. So yung kung anong alam mo, yun lang talaga sasabihin mo. O dito, panoorin natin yung pagtatanong ng isang senador dyan sa witness. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Ms. Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido.
That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, Your Honor. Preferably use Filipino, Attorney Ligutan, Opo, as I'm opo. sure Yes, you're ma'am. well versed with it as well. Para Yes, mas maunawaan po Mr. ni Ms. Presiding- Gina. Honorable Presiding Officer. You may proceed, Counsel.